Magandang hapon po sa bawat isa. Tayo po ay magsimula po sa gawain ng Panginoon dito po sa Rema Fields. Tayo po na ay manalangin. Ama, sa pangalan ni Jesus, salamat Panginoon sa oras na ito. Dalangin po namin, samahan niyo po kami sa pakikinig, pag-aaral na yung salita. Tago niyo po ako sa iyong likuran at mangusap ka po sa bawat isa sa aming Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Isang mapagpalang hapon po sa bawat isa po sa atin. Ayan, dito pa rin po tayo sa tatlong bagay na pababayaan ka ng Diyos kung hindi mo gagawin. Ulitin ko po, tatlong bagay na pababayaan ka ng Diyos kung hindi mo gagawin. Ito po yung panghuli. Number 3 po ay ang magpumilit ng iyong faith. Amen. Ang title po nito ay yung pababayaan ka ng Diyos kung hindi mo gagawin. Kasi ang Diyos po ay, siya po ay gentle God na naghihintay muna siya na tumawag tayo sa Kanya bago niya tayo pakialaman. So kung hindi natin to gagawin, hindi niya po tayo mapapakialaman. Ang pangatlo po dito, ang magpumilit ng iyong faith. Buksan po natin sa Lucas chapter 11, verse 5 hanggang 12. So, basahin ko na lang po dito. Lucas 11, 5 to 12. Ang sabi niya po dito, sinabi pa rin niya sa kanila, ipalagay natin ang isa sa inyo'y nagpunta sa isang kaibigan, isang hating gabi at nagsabi, "Kaibigan, bigyan mo muna ako ng 3 tinapay. Dumating kasi ang isa kong kaibigang naglalakbay at wala akong maihain sa kanya. At ganito naman ang sagot ng kanyang kaibigan, sa loob ng bahay. Huwag mo nga akong gambalain, nakatarang ka na ang pinto at nakahiga na kami ng aking mga anak. Hindi na ako makababangon pa upang bigyan kita ng iyong kailangan. Sinasabi ko sa inyo, hindi man siya bumangon dahil sa kanilang pagkakaibigan, babangon siya upang ibigay ang hinihingi ng kaibigan dahil sa pagpupumilit nito. Kaya sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo bibigyan, humanap kayo at kayo makasusumpong, kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, nakasusumpong ang bawat humahanap, at binubuksan ng pinto sa bawat kumakatok. Kayong mga ama, bibigyan ba ninyo ng ahas ang inyong anak kung humihingi ng isda? Bibigyan ba ninyo ng alakdan kung siya'y humihingi ng itlog? Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. So, amen po. Ito po yung dahil sa pagpupumilit nito. Ito pong kwento na to, hindi po dahil sa pinagbigyan siya, hindi po dahil sa magkaibigan sila. Kundi kung ikaw ba naman po ay laging kinukulit, syempre, pagbibigyan mo na po yan, di ba po? Minsan may mga panalangin po tayo na, Lord, kung kalooban mo na ibigay sa akin ito. Pero ito po yung kalooban ng Panginoon eh. Kailangan mong ilaban sa faith para po matanggap mo ito. Hindi po natin dapat na hihintayin na lang na mangyari, kundi ilalaban po natin ito sa faith. Amen? Parang ang kaligtasan. Alam niyo po ang kaligtasan ay kalooban ng Diyos na maligtas ang lahat ng tao. Pero kung hindi natin hindi natin po ipipilit, hindi tayo kikilos, hindi po mangyayari ito. Amen? Yung mga bagay na hinihingi po natin ay makukuha natin sa pagpupumilit. Kapag pinilit po natin, alam niyo po yung kapag meron tayong pinapanalangin, hindi ka titigil hanggat hindi po natin nakukuha. Amen? Sino na po dito ang nakapaglaro sa mga may mga dito yung Tom's World, Time Zone, amen. So ang gusto ko pong nilalaro doon ay yung claw machine. Nakikita niyo po na-try niyo na po bang laruin yung claw machine? Yung bang meron po siyang claw na kapag tinapat mo na gusto mong kukunin at dadamputin niya. Ngayon po
Somehow po, nauubos yung token ko dahil sa kakalaro ko nun eh. Hanggat hindi ko nakukuha yung gusto kong kunin, hulog lang ako ng hulog ng token. Hanggang sa makuha ko siya. Kapag hindi ko nakuha, kukuha ulit ako ng token hanggang makuha ko yung gusto ko. Alam nyo, itong bagay na to, hindi po, ang Diyos hindi tayo pinapahirapan kung paano po humingi eh. Paano ko po nasabi? Kasi sinabi niya ang sikreto kung paano po natin makuha yung bagay na gusto natin makuha. Amen? Hindi niya kinubli sa atin kung saan yung kiliti niya. Amen? Sinabi ng Diyos na ito yung kahinaan ko. Dito niyo ako mapapapayag. Dito niyo ako makukumbinse kapag ginawa niyo tong bagay na to. Amen po. Na kapag pinilit natin o kapag nagpumilit tayo sa faith natin, doon kikilos ang Diyos. Amen. Ito yung bagay na kapag ginawa mo, ay kikilos ang Diyos. Amen. Dito po sa Lucas chapter 18, verse 1 to 8. Lucas 18, 1 to 8. Isinaysay ni Jesus ang isang talinghaga upang ituro sa kanila na dapat silang manalangin lagi at huwag manghinawa. Sa isang lungsod, wika niya, may isang hukom na hindi natatakot sa Diyos at walang taong iginagalang. Sa lungsod din yaon ay may isang babaeng balo na punta ng punta sa hukom at humihingi ng katarungan. Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng ilang panahon, ngunit ng malaunan ay nasabi nito sa sarili, bagamat hindi ako natatakot sa Diyos, ni gumagalang kanino man, igagawad ko na ang katarungang hinihingi ng babaeng ito, sapagkat lagi niya akong ginagambala. Baka pa ako mainis sa kapaparito niya. At sinabi ng Panginoon, narinig ninyo ang sinabi ng masamang hukom? Hindi pagkakait ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumarating sa kanya araw-gabi. Bagamat tila nagtatagal iyon, sinasabi ko sa inyo, agad niyang igagawad sa kanila ang katarungan, ngunit pagdating ng anak ng tao sa daigdig na ito, may makikita kaya siyang mga taong nananalig sa kanya. Ang pagpupumilit sa faith po natin, ito yung hinahanap sa atin ng Panginoon. Sabi niya dito, may makikita kaya siyang mga taong nananalig sa kanya. Kasi, somehow meron pong something dun sa pagpupumilit eh. Kasi kaya mo pinipilit, kaya ka nagpupumilit dahil alam mong merong mangyayari. Amen? Kasi kung alam naman po natin na wala namang mangyayari, hindi mo na ipipilit yan. Amen? Ito ang hinahanap sa atin ng Diyos, yung magpumilit tayo. I-please natin ang Diyos, yung hanggang sa makuha natin hanggang sa makuha po natin yung kiliti ng Diyos, hanggang maibigay niya, na mapapayag natin siya doon sa hinihingi po natin. Amen? As long as ang sagot ng Diyos dyan ay yes, kailangan po natin ipilit sa faith. Amen? Napag-aralan naman po natin na ang sagot ng Diyos ay yes kapag ito ay yung hinihingi natin ay walang sariling kalooban, na hawakan at nakikita. At ang sagot dito ng Diyos kapag hiningi mo ay yes. Hindi natin kailangan sabihin na, Lord, kung kalooban mo, kundi ipipilit mo talaga. Ipipilit po natin sa faith hanggang sa makuha natin. Huwag lang pong tao, kasi yan po ay may sariling kalooban. Amen? Ang sagot ng Diyos ay yes. Ipilit mo, hingiin mo, huwag kang titigil hanggat hindi mo nakukuha. Pray until something happen. Amen po. So, dito po sa Marcos chapter 5, verse 25 to 34. 25 to 34. May isang babae roon na 12 taon nang dinudugo at lubhang nahihirapan. Marami nang manggagamot ang tumingin sa kanya at naubos na sa kapapagamot ang kanyang ari-arian, ngunit hindi siya napabuti kahit kaunti. Bagkos ay lalong lumubha. Narinig niya ang sinasabi ng mga tao tungkol kay Jesus. Kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus at hinipo niya ang damit nito, sapagkat sinabi niya sa sarili, mahipo ko lang ang kanyang damit ay gagaling na ako.
Biglang tumigil ang kanyang pagdudugo at naramdaman niya magaling na siya. Naramdaman naman ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya, kaya't bumaling siya sa mga tao at nagtanong, "Sino ang humipo sa akin?" Sumagot ang kanyang mga alagad, "Nakikita po ninyo nagsisiksika ng napakaraming tao. Bakit tinatanong ninyo kung sino ang humipo sa inyo?" Subalit patuloy na lumingalinga si Jesus, hinahanap ang humipo sa kanya. Palibhas ay alam ng babae ang nangyari. Siya'y nanginginig sa takot na lumapit kay Jesus, nagpatira pa at ipinagtapat ang buong katotohanan. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Anak, pinagaling ka ng iyong pananalig sa akin. Umuwi ka na at ipanatag mo ang iyong kalooban. Lubusan ka ng magaling sa iyong karamdaman." So, ito po yung isa pang pagpupumilit, nakuha niya yung kagalingan dahil sa pagpupumilit. Hindi lang po bagay ang makukuha natin sa pagpupumilit, kundi kagalingan din. Amen. Itong pakiramdam nitong babaeng dinudugo na to ay hopeless na. Hopeless, mahina na, kumbaga, konti na lang yung itatagal niya dito sa mundo kasi ubos na. Ubos na yung pera niya, ubos na yung dugo niya, ubos na yung lakas niya. At yung mga doktor ay sinukuan na rin siya kasi hindi naman bumubuti yung kalagayan niya kundi lalong lumalala. So ubos na lahat. Ang tanging pag-asa na lang ay yung abutin ang laylayan ng damit ni Jesus. Imagine nyo po, no? Sinabi dito na kaya sinabi dito na mahawakan ko lang ang laylayan ng damit ni Jesus. Kasi gumagapang na po siya sa sobrang hina niya. Kumbaga darating sa point ng buhay po natin na mawawalan ka na ng faith, hindi ka na naniniwala na baka hindi ko na makuha to. Hindi ka na naniniwala na masasagot pa ng Diyos yung panalangin mo. Kumbaga po bagsak na yung tiwala mo. Pero hangga't nandun pa rin yung pagpupumilit mo, ilalaban mo pa rin talaga eh. Kahit po nakikita mo na wala ng pag-asa, ito yung nakikita mo, wala na yan, hindi na tatagal yan, wala ng pag-asa, kundi kapag pinilit mo, kapag nandun yung bang sinabi ng babae na mahawakan ko lang ang laylayan ng damit ni Jesus, ay gagaling ako. Yun lang yun lang yung pinanghawakan niya at nung hindi niya mahahawakan yung laylayan ng damit ni Jesus kung hindi niya ipinilit. Kumbaga po yung natitirang lakas niya, ibinuhos niya na para makuha niya yung gusto niya. Ibinuhos. So last na lang po dito sa Mateo chapter 15 verse 28. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, napakalaki ng iyong pananalig. Mangyayari ang hinihiling mo at noon di gumaling ang kanyang anak. So dito po, ito yung Kananeya na lumapit kay Jesus. Ang Kananeya po ay hindi po belong sa kanila. Lumapit po ito kay Jesus dahil inaalihan po yung anak niya. At sabi ni Jesus, sinubok niya yung babae hindi dahil sa madamot si Jesus, kundi sinubok niya yung pananampalataya nitong Kananeya. Na ang sabi ni Jesus, hindi pwedeng ibigay sa mga tuta ang pagkain ng mga anak. And sabi nitong Kananeya, alam ko po Panginoon, pinaparaphrase ko lang po, alam ko po Panginoon, pero kahit yung mga tuta ay nakakain din ng mga pagkain nalalaglag mula sa hapag ng kanilang Panginoon. Dahil dito, ay namangha si Jesus dahil sa pagpupumilit ng babae, hindi siya aalis hanggat hindi siya nakakakuha ng resulta doon sa hinihingi niya. Kaya nga ito po ang sinasabi ng Panginoon sa atin na ipilit mo, isiksik mo yung... Bali, ilas ko na lang po dito sa isang illustration ng isa pong tungkol po dito sa isang palaka. Meron doon isang burol. Pag sinabing burol, yung maliit na bundok lang siya, no po. Na napakataas. Kumbaga, kung makikita mo, parang bangin siya, nandun sa baba yung palaka, at dun sa taas, nung parang bangin, ay nandun sa taas yung maraming insekto. So, itong palaka na to, na nakuha yung atensyon niya dahil dun sa napakaraming insekto, dahil sabi niya, kung makakarating ako dyan, mabubusog ako. Itong palaka na to, sinubukan niyang tumalon.
Kaya lang, kapos yung talon niya. Dito po, dami na nakakita sa kanya. May dumaan na isang palaka. Sabi nung dumaan na palaka, huwag mo nang susubukan, mapapagod ka lang. Marami nang sumubok dyan, tuloy ko na lang po. Doon na po tayo sa palaka. Dahil sa marami pong dumadaan, discourage siya. Paiksiin ko po yung kwento. Itong palaka na to, hindi niya pinakinggan yung mga discouragement sa paligid niya, kundi pinilit niya ng pinilit. Sa kakapilit niya, na-exercise na pala yung legs niya hanggang sa mag-gain ito ng strength. Na kakatalon niya, naabot niya itong tuktok at nagpiesta siya doon sa mga insekto. So, nakain niya yung mga insekto at yung mga nag-discourage sa kanyang mga tao, mga palaka, excuse me po, no, mga palaka, ay nainggit sa kanya. Sabi, wow, ang galing naman niya. So, ang punto po dito, makukuha mo isang